Isang mabiyaya at pinagpalang hapon po sa buhay ng bawat isa sa buong SCB Tribe, sa atin pong mentor, Pastor Wilbert, at sa may bahay po niya, si Pastor Asmin, at higit sa lahat sa atin pong Panginoong Hesukristo. So, sa hapon pong ito, ang ibabahagi ko po ay pinamagatang who is a true friend. So, bilang mga mananampalataya o bilang isang tao, mahalaga po na ma-identify po natin kung sino ba yung mga tunay na kaibigan. At sa Biblia po, may mga talata po sa Biblia na magtuturo po sa atin kung sino yung mga tao na kung saan ay pwedeng ituring natin tunay na kaibigan. Sabi po dito, without friends, life is boring. Kaya napakahalaga nga po ng meron tayong mga kaibigan. Kasi napakalungkot ng isang tao na walang kaibigan. Sabi po rito, without friends, life is boring and lonely road to walk. So tayo po bilang mga mananampalataya, sabi nga po tayo manlalakbay lang sa mundong ito. No? At napakalungkot naman kung tayo naglalakbay na nag-iisa. Mahalaga po meron tayong mga kasama o mga kaibigan na tunay na maaasahan. Sabi po rito, Lord Jesus Christ gave us the definition of a true friends. Basahin po natin sa Biblia 15:13-15. There is no greater love than to lay down one's life for one's friend. You are my friend if you do what I command. I no longer call you slave because a master doesn't confide in his slave. Now you are my friend since I have told you everything the fathers told me. Basahin po natin sa Tagalog. Walang pag-ibig na higit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko kayo itinuturing na mga kaalipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. So, dito po natin ma-identify kung sino yung mga tunay na kaibigan. Ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, ang tunay na kaibigan ay nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang tunay na kaibigan. Ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, hindi ko na kayo alipin, kayo itinuturing ko ng kaibigan. Kasi kung ano ang sinasabi, kung anong naririnig kong sinasabi ng Ama, sinasabi ko sa inyo. At ang sabi rito ng ating Panginoong Hesukristo, kung sinusunod ninyo ang aking mga utos, tunay ngang mga kaibigan ko kayo. So dito po ma-identify po natin kung sino yung tunay na mga kaibigan ng ating Panginoong Hesukristo. Sino po yon? Yung mga tumutupad sa kanyang mga utos. Sabi po rito sa Biblia, no? Do not be misled. Bad company, corrupt good character. Dito po, binibigyan po tayo ng Diyos ng mga babala. No? Sa pagpili ng mga taong makakasama natin o kakaibiganan po natin. No? Sabi rito, the righteous choose their friends carefully. Kaya maging maingat po tayo sa pagpili ng mga kaibigan. Hindi lahat ng tao na lumalapit po sa atin ay dapat kaibiganin po natin. Dapat kinikilala po natin sila. Sino ba sila? Ito pa ay makakatulong sa atin para matupad yung mga pangako ng Diyos sa atin o maglalayo sa atin sa presensya ng Diyos. Amen? Ang sabi po sa Proverbs 12:26, the righteous should choose his friend carefully. Amen? So kung tayo po ay mga righteous people, no, pumili po tayo. Maging maingat po tayo sa pagpili ng mga kaibigan. For the way of the wicked leads
them astray. So dito po alam natin yung mga buhay ng mga wicked. Saan po tayo dadalhin kung ang mga kaibigan po natin ay mga hindi mananampalatay o mga wicked sa kapahamakan? Kaya ang Diyos ay nagbibigay ng babala sa atin. Pumili po tayo ng mga totoong kaibigan na makakatulong sa atin upang mangyari at matupad yung will ng Panginoon sa buhay po natin. Amen. Ang sabi po sa Proverbs 18:24, a man of many companions may come to ruin. No? Ito po yung sinasabi palagi ni Pastor Wilbert na hindi na baling kakaunti ang kaibigan mo, 2 o 3, okay na yun, basta tunay at tapat na kaibigan. Hallelujah. Kung marami kang kaibigan, kung aakayin ka naman sa kamalian, useless din po ang lahat ng ito. Sabi po rito, a man of many companions may come to ruin, but there is a friend who is stick closer than a brother. Merong pagkakaibigan higit pa sa magkapatid. Amen. Minsan yung kapatid ay dadalhin ka sa hindi ka tinutulungan, pero yung tunay na kaibigan, tutulong yan sa atin sa panahon ng kagipitan. So makikita po natin sa mga scripture, sabi po rito, in scripture we see what a true friend should be. Ang sabi po sa 18:24, there is a friend who destroy each other, but a real friend is stick closer than a brother. Tingnan po natin ito. Meron po mga talata sa Biblia na kung saan ay makakakitaan po natin ng mga magkakaibigan na kung saan nagtutulungan sila, nagdadamayan sila. Basahin po natin dito. Marcos chapter 2 verse 1-5. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya ay nasa bahay. Hindi natin kung kaninong bahay, kung bahay ni Jesus o bahay ng isa sa kanyang mga alagad. Nagkatipon doon ang napakaraming tao. So nung mabalita ng mga tao na si Jesus ay nasa isang bahay, nagpuntahan ang mga tao para makinig sa pangangaral at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kahit halos wala nang mapwestuhan, kahit sa labas ng pintuan. Kahit sa labas daw, wala nang mapwestuhan. Habang nangangaral si Jesus, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. So may 4 na taong dumating, na may dala-dala silang isang paralitiko, maaring usong-usong nila 'yon. Pero hindi po sinabi dito kung ano yung relationship ng mga lalaking ito. Kung sila ba'y magkakapatid o magkakaibigan. Pero ano man relationship nila, ang mahalaga, meron silang layunin na kung saan dalhin kay Kristo yung kaibigan nilang may sakit. Ang sabi po rito, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang kasalanan mo." So makikita po natin yung pagnanais ng 4 na magkakaibigan, na madala kay Kristo, yung kaibigan nila na may sakit. Gumawa sila ng lahat ng paraan. Hindi natin alam, wala sinasabi po rito kung itong mga taong ito ay nakiusap doon sa may-ari ng tahanan o naglakas loob na lang sila. Pero nung makita ng ating Panginoong Jesucristo, yung laki ng pananampalataya nila, anong ginawa nila? Anong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Pinagaling yung may sakit at may karamdaman. So makita po natin dito, yung mga tunay na kaibigan, inaakay patungo kay Kristo, yung mga kaibigan nila na wala pang tunay na pagkakilala sa ating Panginoon.
So, tayo po bilang mga mananampalataya, maaari po tayong maraming mga kaibigan nung tayo ay hindi pa mananampalataya at alam po natin sila na alam po natin na ang mga taong wala pa kay Kristo ay mapapahamak. Kaya kung tayo po ay tunay na mga kaibigan, no, akayin po natin sila kay Kristo sa anumang paraan. Amen. No, kung tayo ay may mga kumpare, kaibigan, na kung saan dati natin silang kaibigan. Pero ngayon, dahil tayo ay mananampalataya na, parang ina-isolate na natin yung ating mga sarili sa kanila. Alalahanin po natin sila. Kasi sila, pag wala kay Kristo, saan sila mapupunta? Sa kapahamakan. No? Katulad ng paralitikong ito. No? Ano ang ginawa ng kanyang mga kaibigan? Ginawa nila ang lahat ng paraan para mailapit kay Kristo. Ganon din po tayo mga kapatid. Mga mananampalataya. Kung tayo totoong Kristiyano, kung tayo totoong mananampalataya, no, kaibigan ng ating Panginoong Jesucristo, akayin po natin. No? Sa anumang paraan, yung mga tao na kung saan wala pa kay Kristo. Yung mga dati nating kaibigan, mga kumpare, no? Huwag yung kumare. Amen? Kasi alam naman natin, nung tayo hindi pa mananampalataya, marami tayong mga kaibigan na kung saan ay wala pa kay Kristo. Abutin po natin sila. Amen. So, tuloy po tayo. Sabi po rito, who is a true friend? No? Ang Biblia po ang magsasabi kung sino yung mga tunay na kaibigan. No? Sabi po rito, number 1, who is a true friend? A true friend show love, no matter what. Ang tunay na kaibigan daw po ay nagpapakita ng tunay na pagmamahal. Amen? Ang sabi po sa Proverbs 17:17, a friend is always loyal, and a brother is born to help in times of needs. Katulad po ng ginawa ng 4. No? Nakita nila yung kanilang kaibigan may pangangailangan. Nangangailangan ng kagalingan. Anong ginawa po nila? Nagtulong-tulong yung 4 na kaibigan niya. Nung may sakit, dinala kay Kristo. Basahin po natin ito. Kasi meron po ditong mga magkaibigan, 2 tao na magkaibigan. No? At ang 2 taong ito ay walang iba kundi si David at si Jonathan. Dito ipinakita ni Jonathan, no, yung totoong pagmamahal niya sa isang tunay na kaibigan. Ang sabi po rito, minahal niya si David nang higit pa sa kanyang sarili. Hallelujah. Ganun pala yung tunay na kaibigan. No? Minamahal ang kanyang kaibigan nang higit pa sa kanyang sarili at kayang isakripisyo yung kanyang buhay. Katulad po ng ating Panginoong Jesucristo sa sinabi kanina. Isinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Basahin po natin 1 Samuel 18:1-4. Matapos makipag-usap ni David kay Saul, nakilala niya ang anak nitong si Jonathan. Noong una, hindi pa pala magkakilala. Naging matalik silang magkaibigan at mahal na mahal ni Jonathan si David, gaya ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Grabe yung pagmamahal nito. Siguro naman, hindi naman bading si Jonathan. Oo, hindi naman si Lahis. No? Mula noon, hindi na pinauwi ni Saul si David sa kanilang bahay. Sumumpa si Jonathan kay David na magiging magkaibigan sila habang panahon. No? Habang sila'y nabubuhay. Dahil mahal na mahal niya si David gaya ng kanyang sarili bilang patunay ng kanyang pangako. No? Bilang patunay, may patunay eh. Hindi mo pwedeng sabihin, mahal na mahal kita, kaibigan. O kung sino mang kaibigan mo. Hindi pwede yun. No? Sabi nga, ang pagmamahal, no, kailangan, para ipakita mo yung pagmamahal mo, meron kang ireregalo. Meron kang ibibigay. At dito pinakita po ni Jonathan.
Hinubad niya ang kanyang balabal. Alam po niyo yung kanyang balabal? Ito po yung simbolo na pagpapatunay na siya ang susunod na hari. Amen? No? Hinubad niya ang kanyang balabal at ibinigay kay David kasama ang kanyang pamigkis. Amen? Espada, pana at sinturon. Grabe, no? Grabe itong pagmamahal na ipinakita ni Jonathan kay David. Hindi siya naging hadlang para matupad yung layunin at plano ng Diyos para kay David. Amen? Bagamat si David, no, sa tingin ng tao, hadlang siya sa katuparan na siya ang susunod na hari. Pero hindi po ito naging hadlang Amen? Dahil alam ng Diyos, alam ni David, yung pangako ng Diyos alam ni Jonathan yung pangako ng Diyos kay David. Inanoint na siya Amen? So, yung mga tunay na kaibigan pala, no, ay tinutulungan yung kanyang tunay na kaibigan para mangyari at matupad yung layunin ng Diyos sa buhay ng kanyang tunay na kaibigan. Amen? So tayo po, kung tayo po ay tunay na kaibigan, maging bahagi po tayo sa katuparan ng pangako ng Diyos doon sa mga tao ng mga kaibigan po nating tunay. Amen? Hindi dapat tayo nagiging hadlang. Kasi ngayon po nakikita ko, pag nakikita ng ibang, even yung mga mananampalataya, mas pinagpapala sila. Minsan, meron tayong crab mentality, hindi pa rin nawawala yung Filipino culture Hihilahin pababa. Sa halip na tulungan. Amen? So, makikita po natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Kaya tayo, bilang mga mananampalataya, lalo na tayo, mga pastor. No? Ako po ay may mga pastor na mga kasama. No? Nagtutulungan po kami. Amen? Pag may mga lakad, mga mission, nagko-contribution po kami para magawa nung kasama namin pastor yung layunin niya, yung layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. So sabi naman sa Biblia kung anong ginagawa mo sa kapwa mo, hindi ang gagawin ng kapwa mo sa iyo. Kung ano yung iyong itaninim, yun din ang iyong aanihin. So kung gusto po natin magkaroon ng mga tunay at tapat na kaibigan, maging tapat din po tayo. Maging bahagi po tayo. No? Para maganap ang layunin at plano ng Diyos doon sa mga kasama mo, mga tunay mong kaibigan. Amen? Hallelujah. So ano pa? Number 2, a true friend gives heartfelt advice, bringing joy to the heart. Ang tunay palang kaibigan yung nagbibigay ng mga magagandang payo na kung saan magpapaluwag at magbibigay kagalakan sa puso ng kaibigan mo na kung saan minsan dumaranas ng mga problema at pagsubok. Amen? Makikita po natin si Jonathan, tunay siyang kaibigan Pag may planong masama yung kanyang tatay kay David, sinasabi niya At binibigyan niya na magandang advice. Ganito yung mga tunay na kaibigan. Ang sabi po sa Proverbs 27 verse 9, a heartful counsel of a friend is as sweet as perfume and incense. No? Yun daw pong taos-pusong pagbibigay advice. No? Ay parang isang mabangong samyo. Amen? Nagpapagaan ng kalooban sa buhay ng tao. Hallelujah. Sa Tagalog, sabi po rito, ang langis at pabango ay gaya ng tapat na payo ng isang kaibigan na nagdudulot ng kaligayahan. Hallelujah. Number 3, a true friend rebuke when necessary. No? So, hindi naman laging aayunan natin. Pag mali na yung ginagawa, so kailangan din i-rebuke. Yun ang mga totoong kaibigan. Nire-rebuke pag mali na yung ginagawa. Hallelujah. A true friend rebuke when necessary, but
their correction is done in love. Gagawin po natin ng may pag-ibig. No? Hindi yung pag nirebuke mo, ay parang matitisod na yung binibigyan mo ng advice. Kung ikaw ay tunay na kaibigan, yung heartful advice, may pag-ibig. Amen? Rebuke. Yung rebuke mo, may kasamang pag-ibig. Kapatid, medyo lumilihis ka na ng landas. Hindi na maganda ang ginagawa mo. Amen? Open rebuke is better than secret love. Amen. Number 4, a true friend's influence and leavens and sharpens. Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so friend sharpens a friend. Tinutulungan, kung tayo po ay tunay na kaibigan, tinutulungan po natin yung mga kasama po natin na tinutulungan po natin. Paano? Sabi nga dito no? As iron sharpens iron, so a friend sharpens a friend. Sa Tagalog po, kung paanong pinapatalas ng bakal ang kapwa-bakal, ang tao na may natututo sa kanyang kapwa-tao. So tayo po maging bahagi sa pag-unlad ng kaalaman ng ating kaibigan. Amen? Kung tayo totoong kaibigan, meron tayong mga totoong kaibigan na tumutulong sa atin upang maging matalas tayo. Amen? Yung ating mentor, tinutulungan po tayo niya para maging matalas po tayo, matuto tayo ng mga prinsipyo na dapat nating lakaran. Ito yung mga totoong kaibigan, mga totoong tao na tinawag at pinili ng Diyos na iniligay sa iyo. No? Na dapat nating sundan ang mga yapak nito. Amen? So, ang Diyos po ay, siya ang naglalagay. Kung ikaw ay totoo, totoong mananampalataya, totoong kaibigan, ang Diyos ang maglalagay sa iyo, maglalapit sa iyo, sa maglalapit ng mga tao na kung saan makakatulong sa iyo upang tumalas ang iyong kaisipan. Hallelujah. Kaya nga, as iron sharpens iron. So a friend sharpens a friend. Amen? Kaya nga dapat, alam po ninyo, noong tayo nag-aaral pa, high school, elementary, so makikita po natin, kung sino yung mga matatalino, sila ang magkakasama. Amen? Kung sino yung mga bobo, sila rin ang magkakasama. Kung sino yung mahilig mag-cutting classes, sila rin ang magkakasama Amen? Sabi nga tell me your friends, no? And I tell you who you are. Makikilala mo ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang mga kaibigan. Amen? Maliwanag po ba, mga kapatid? Number 5, a true friends avoid gossip. Ang tunay na kaibigan, hindi chinichismis ang kaibigan. Ang sabi po sa Proverbs 16:28, troublemaker plants seeds of strife. Gossip separates the best of friend. Alam po ninyo yung chismis, ito po yung naglalayo sa atin, sa mga totoong kaibigan. Kaya kung ikaw ay totoong kaibigan o totoong friendship, kung ikaw ay true friends, no, hindi mo dapat i-chismis yung mga kahinaan ng kaibigan mo, ng kapwa mo. Kundi tinutulungan mo siya para iangat, para umangat, matuto. Amen? Tingnan natin ito sa Tagalog. No? Ang taong manlilibak ng kapwa ay nagsisimula ng away. No? At ang matalik na mga kaibigan ay kanyang pinaghihiwalay. Hallelujah. Kita niyo ang nagagawa ng chismis o gossip. Pinaghihiwalay. Yung matalik na magkaibigan. Kaya po tayo, bilang mga mananampalataya o bilang mga pastor, leaders, o ano man tayo, no?
Huwag tayong kaagad-agad maniniwala sa sinasabi ng iba. At kung meron mang sinasabi ang iba na hindi naman totoo, huwag ka nang magalit. Amen? Kasi sabi rito, ang chismis ay sumisira, no, sa relasyon ng tunay na magkakaibigan. Marami nang sinira relasyon ang chismis. Amen? Kasi pag sinabing chismis, no, maaaring totoo o hindi. Kung totoo man, tanggapin natin. Amen? At tayo naman, naunawaan naman natin yan. Pag sinabi ng iba, kung ano mang marinig po natin na talagang totoo naman, aminin na lang natin. Magbago tayo. Amen? Pang-anim, a true friend forgives and does not hold grudge. Ang tunay daw na kaibigan nagpapatawad at hindi nagtatanim ng galit. Ang sabi po sa Proverbs 79, love prosper when a fault is forgiven. No? But dwelling on it separate close friends. No? Sa Tagalog, kung patatawarin mo ang kasalanan ng iyong kaibigan, mananatili ang iyong samahan. Ngunit kung patuloy mong uungkatin ang kanyang kasalanan, masisira ang inyong pagkakaibigan. So, ang kailangan ng Diyos magpatawaran. Kasi tandaan po natin, pinatawad lang po tayo ng Diyos. Amen. At ang sabi sa Biblia, kung hindi mo papatawarin ang mga nagkasala sa iyo, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Kung ngayong kaibigan nagkasala sa iyo, patawarin. At huwag mo nang ungkatin yung ginawa niyang kasalanan sa iyo. Amen. Kasi ang sabi naman po sa Biblia kung ikaw ay maghahandog at alam mo na mayroong tao na masama ang loob sa iyo, iwanan mo muna yung handog mo. Puntahan mo yung tao at makipag-ayos ka. Kasi hindi ka tanggap-tanggap, no, sa Panginoon kung tayo ay mag-aalay ng may sama ang loob. Amen? So dito po ipinapakita ng Biblia kung ano ang dapat nating maging attitude o karakter. No, kung paano tayo magkakaroon ng tunay na kaibigan, kung paano tayo pipili ng mga tunay na kaibigan at tayo rin. No? Amen? Number 7, a true friend is loyal. Proverbs 18:24, there are friends who destroy each other, but a real friend stick closer than a brother. Amen. Dapat maging tapat po tayo Sa Tagalog, may pagkakaibigan. Hindi nagtatagal, ngunit may pagkakaibigan din na higit pa sa magkapatid ang pagsasamahan. Amen. Kasi alam nyo, ang sumisira sa tunay na pagkakaibigan ay yung hindi ka tapat. Hindi ka nagsasabi ng totoo. Hallelujah. Dapat loyal ka sa kaibigan mo. Para maging loyal din siya sa iyo. Amen? Kasi lagi nating sinasabi, kung ano yung iyong itaninim, yun din ang iyong aanihin. Amen? So, be loyal to your friends. A true friends is a loyal. Hallelujah. Ang pagsasama ng tapat, ang pagsasabi ng tapat, ay pagsasama ng tapat. Amen? Hallelujah. Number 8, a true friends help in times of needs. Amen? So, kanina po, pinag-aralan na natin yun Sabi po rito, sa Ecclesiastes 4:9, two people are better off than one, for they can help each other succeed. So, ang tunay na talagang magkakaibigan ay nagtutulungan para magtagumpay. Amen? No. Ecclesiastes 4:10. If one person falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in a real trouble. Mas mabuti raw po yung dalawa kaysa nag-iisa. Amen? Pag bumagsak ang isa, may tutulong. Kaya mahalaga na meron po tayong kaibigan Amen?
Sabi po sa 4:11, likewise, two people lying close together can keep each other warm. Amen? But how can one be warm alone? Hallelujah. Paano mo sino magpapainit sa iyo kung nag-iisa ka? Hallelujah. 12, person standing alone can be attacked and defeated, but two can stand back to back and conquer. There are even better, for a triple braided cord is not easy broken. Amen? Tingnan natin sa Tagalog. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, may itatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? No? Kung ang nag-iisa ay maaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid may 3 pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. Amen? So dito makikita po natin, napakahalaga na meron tayong kasama. Napakahalaga meron tayong tunay na kaibigan. May tutulong sa atin. Amen? Kaya sa atin po bilang mga mananampalataya, no? Ang Diyos po ay patuloy naglalagay ng tao. Marami po tayong kasama. Kaya lang sabi nga piliin natin kung sino yung makakasama natin. No? At magpapalakas, magpapatibay, at tutulong sa atin upang yung pangako ng Diyos ay mapulfill sa ating buhay. Upang marating po natin yung destiny natin. Amen? So, napakabuti po ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Meron tao na kung saan ginagamit ang Diyos para mapalakas, mapatibay po tayo. At mahalin po natin to. Mahalin natin yung mga tao at tayo maging tapat din po sa kanila. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Napakaputi ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi niya hayaan tayo na mapahamak. No, sabi nga kailangan natin ng isa't isa. No, napakahirap ng mabuhay ng nag-iisa. Sabi nga sa Biblia hindi mabuti sa tao nag-iisa. Kailangan niya ng makakatulong sa lahat ng bagay. Even sa ministry, mahirap yung nag-iisa. Amen? Yung wala tayong katulong. No, kailangan natin ng mga tao na kung saan magbubukas. No, ng mga regalo. Sabi nga ni Pastor Wilbert, kailangan natin yung tao na kung saan magbubukas ng regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Magbubukas ng ating puso't kaisipan ng mga totoong layunin at plano ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? At kapag tayo nakakita ng mga taong katulad nito, mahalin po natin. Maging tapat po tayo sa kanila. At tayo man ay maging mabuting kaibigan para sa kanila. Amen? Purihin po ang Diyos. Ama, nagpapasalamat po kami sa iyo sapagkat mayroon kang mga salita na nagbibigay daan sa amin, O Lord, nagbibigay unawa sa amin upang makakuha po kami, makapili po kami, Panginoon, ng mga tunay na kaibigan. At kami man, Panginoon, maging tapat din po kami at maging tunay din po kami kaibigan, Panginoon. Mahalin namin yung mga taong katulad nito, O Lord, upang kami man, Panginoon, hallelujah, ay makatupad sa layunin at plano mo, sa kagustuhan mo, Panginoon. Ama, salamat sa buhay ni Pastor Wilbert, hallelujah, at kanyang buong sambayan. Ang pag-iingat, gabay patnubay mo sa kanilang mga buhay. At maging sa mga tao na nakikinig, na bahagi ng mga live streaming na ito, Panginoon. Kayo po ang patuloy na magpala at mag-ingat sa bawat isa. Salamat po, Ama.
Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, 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 amen.